Alamin na po natin ang pinakahuling detalye kaugnay ng Bagyong Goryo mula kay Harry Bayona sa Ulat Panahon. Maraming salamat, Kathy. Magandang gabi, Pilipinas. Kaninang alas 5:15 ng hapon, isinagawa ang press briefing dito sa Pag-asa hinggil sa pananalasa ni Bagyong Goryo sa ating bansa. Upang bigyan tayo ng update hinggil sa nasabing bagyo, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Fernando Cada. Magandang gabi po, Mr. Cada. At ano na nga po ba yung lokasyon ni Bagyong Goryo at anong direksyon ang tinatahak nito? Yes, good evening at narito yung ating update tungkol sa Bagyong Goryo. So makikita natin dito sa ating satellite na kung saan ito yung kaulapan na dala ng Bagyong Goryo. Isa pa lamang siyang tropical depression na kung saan taglahid niya yung pinakamalakas na hangin inaabot sa 55 km per hour. Base dito sa ating MTSat satellite receiver, siya ay kumikilos dito po sa direksyong west-northwest sa bilis na 19 na kilometro bawat oras. So inaasahan natin to na posible pang dito rin siya sa may karagatan na kung saan nasa layong 290 km dito po sa east ng Surigao City. Mr. Cada, magla-landfall po ba ang nasabing bagyo? And if yes, ano-anong mga lugar ang maaapektuhan nito? So, nandiyan yung posibilidad na maglandfall ang Bagyong Goryo. Base nga sa pinalabas na forecast track ng Pag-asa na makikita natin dito, ito yung halos dito siya nagsimula sa may karagatan, dito sa may East Philippine Sea, at tumatahak siya papuntang west-northwest. So, posible siyang maglandfall kung di magbabago yung kanyang tahak at direksyon, posible sa bukas ng umaga dito sa may bahagi ng Samar. So, ito yung ating tinatawag na forecast track probability. So makikita natin na hugis shape siya ng cone. Ibig sabihin, habang lumalayo yung kanyang forecast track na pagtahak, nagkakaroon din tayo ng error dito sa northeast at southeast ng bagyo. At maaari talagang magbago ang kanyang tinatahak, depende sa galaw at yung mga weather system na nakakaapekto dito sa Bagyong Goryo. Alright, Mr. Cada, sa ngayon, saang mga lugar po ba nakataas ang public storm warning signal number 1? Sa ngayon ay isang tropical depression nga ang Bagyong Goryo, itinaas ng Pag-asa ang public storm signal number 1. So makikita natin dito sa ating screen, ito yung mga lugar o probinsya, katulad dito sa Camarines Norte, sa Camarines Sur, Catanduanes, sa Albay, sa Sorsogon, sa Burias Island, Masbate, Pulilio Island, Samar and Leyte provinces, Biliran Island, Dinagat Island, at ang Siargao Island. Ibig sabihin, ang mga nabanggit na lugar ay posibleng makaranas ng mga pag-ulan na may mga pagbugso ng hangin. At asahan nila na yung hangin na yun ay posibleng maramdaman ng ating kababayan sa mga nasa banggit na lugar na within the next 36 hours. Alright, Mr. Cada, napag-usapan po natin yung signal number 1. Posible po bang tumaas pa yung public storm warning signals na ilalabas ng Pag-asa? So sa ngayon, habang kumikilos ang Bagyong Goryo, makikita natin sa animated satellite. Ito ay isang model na pinagbabasihan ng Pag-asa. Ang kaulapan na kung saan gumagalaw dito sa kalupaan ng eastern section ng Visayas papunta sa eastern section ng Luzon. May mga lugar talaga na posible pang magtaas tayo ng public storm warning signal at madagdag dun sa mga lugar o probinsya na magkaroon ng public storm warning signal katulad sa may bahagi ng eastern part ng Luzon. At kasama nga dyan yung sa may area, dito sa may area ng Bicol Region, katulad ng sa Camarines Norte, at papunta nga ito dito sa may Central Luzon, at posibleng lumabas base sa kanyang direksyon dito sa may western part ng Luzon. Mr. Cada, sa pagkilos ni Bagyong Goryo, pag-iibayuhin nito ang hanging habagat. And having said that, ano po bang maaasahang panahon sa western section ng ating bansa? Sa kanlurang bahagi o western section ng ating bansa, posibleng magkaroon lamang ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Sa ngayon kasi hindi ganun kalakas ang impluensya nitong Bagyong Goryo sa ating habagat. Sapagkat meron tayong isang weather system dito sa may southern part ng Mindanao, isang LPA, pero napakababa. Ito ay nandito sa may area ng southern hemisphere. At yun yung halos humahatak sa ating habagat. Kaya yung habagat dito sa western part ng ating bansa ay hindi masyadong nagpapaibayo. Subalit ganun, patuloy tayong magmamatsyag at patuloy nating imo-monitor kung siya ito sa hanging habagat. Pero asahan natin sa western section ng ating bansa, may mga thunderstorm tayo na posibleng magbigay ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw.
Alright mga kababayan, ayon nga po kay Mr. Kada, inaasahang hindi gaanong pag-iibayuhin nito ni Bagyong Goryo ang hanging habagat. And Mr. Kada, sa pagkilos nga ni Goryo at sa napipintong pag-iral din ng habagat, may posibilidad ba na magtaas tayong muli ng gale warning? Sa ngayon ay mataas ang mga pag-alon ng karagatan dito sa mga lugar na kung saan ay malapit ang bagyo. Since hindi pa naman ito nakaka-impluensya sa ating tinatawag na pag-ibayo ng ating southwest monsoon o hanging habagat, wala pa tayong nakataas na gale warning. Pero ang payo natin dito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung maglalayag na malapit sa dadaanan ng bagyo, ay ipagpaliban po muna dahil napakadelikado po ng pag-alon ng karagatan. Alright, Mr. Kada, ito po yung tanong na pinakaabangan ng lahat, no? Kasi kailan nga po ba natin maaasahan ang paglabas ni Bagyong Goryo sa ating bansa? Since ang kanyang pagkilos ay nasa 19 km per hour, so maaaring sa kanyang pagkilos na bilis ay maaaring sa Lunes pa ito lumabas ng ating area of responsibility. Alright, mga kababayan, nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Kada. Mr. Kada, huling paalala na lang po para sa mga kababayan nating apektado ng signal dahil kay Bagyong Goryo. Para sa ating mga kababayan na kung saan nakataas ang public storm warning signal number 1, ibayang pag-iingat po at sumunod po tayo dun sa ating mga national disaster, sa national at local disaster risk reduction manager natin o sa local government unit na pag sinabing lumikas na tayo dahil paparating na ang bagyong Sigoryo, ay sumunod lamang po tayo dahil maganda po yung mas maganda yung laging handa at nag-iingat tayo para walang masyadong maging sakuna na dulot nitong bagyong Sigoryo. At mga kababayan, nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Kada na nagbigay ng update hinggil kay Bagyong Goryo. Kaugnay pa rin ng press briefing, ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez, mababa pa naman umano ang level ng ating mga dam sa kabila ng mga pag-ulan. Nagbigay rin naman ng babala Disaster and Risk Reduction Management Council o NDRRMC Undersecretary Eduardo Del Rosario na suspendido ang operasyon ng RORO. Dagdag pa niya, wag na rin munang pumalaot ang mga mangingisda lalo na sa Bicol at Visayas area para maiwasan ang mga sakunang dulot ni Bagyong Goryo. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Para sa mga updates hinggil kay Bagyong Goryo, ang tabayanan ng susunod kong update mamaya po yung alas 8 ng gabi. Dito lamang po yan sa Telebisyon ng Bayan. At kasama niyo po sa News at 6 ang inyong weatherman, Harry Bayona. Balik sa iyo, Kathy, and happy weekend. Salamat, Harry Bayona.